June 2025 na. Magkano na nga ba ngayon ang mga Suzuki motorcycle? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po yung kanilang pinakabagong Suzuki Gixxer 155 2024 model. Ang ganda po nito pong kanyang headlight design. Dito naman po naka-install dito pong kanyang mga turn signals na naka-pop up at bulb type po yung kanyang ginagamit. At pagdating naman po rito po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. At ito po ay mayroong single rotor disc brake with 2-pot caliper na vibre para po sa kanyang front braking system. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition, naka-naked handlebar, may 12 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong 5-speed manual transmission. Naka-monoshock absorber ang rear suspension, naka-V-shape design naman po ang kanyang tail light, naka-single rotor disc brake with single-pot caliper na vibre ang kanyang rear braking system. Ang ganda rin po nito pong kanyang upuan. At mayroon naman po itong dual exhaust at naka-fuel injection na rin po ito. At ang presyo po nito pong kanilang pinakabagong Suzuki Gixxer 155 2024 model ay nagkakahalaga po ito ng 104,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 11,800 pesos. At mayroon naman po itong 5,291 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po yung kanilang pinakabagong Suzuki Gixxer SF155. Ito pong kanyang main headlight is pointed din po siya. Mayroon po siyang high beam and low beam at ang ginagamit niya pong ilaw is LED na po. Ito pong kanyang mga turn signals ay located dito sa bandang ibaba. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Equipped naman po ito ng traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. At ito naman po ay mayroong single rotor disc brake with 2-pot caliper na vibre. Silipin natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Naka-mechanical key ang ignition. At mayroon naman po itong 12 liters na fuel tank capacity. Malapad din po ito pong kanyang upuan. At mayroon naman po itong 5-speed manual transmission. Naka-V-shape design naman po ito pong kanyang tail light. Blue color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. Naka-disc brake dito sa likuran. Very sporty looks po ang dating nito pong kanyang stock pipe. At mayroon po itong dual exhaust. Naka-monoshock absorber ang kanyang rear suspension. At ang presyo po nito pong kanilang pinakabagong Suzuki Gixxer SF155 ay nagkakahalaga po ito ng 114,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 13,800 pesos. At mayroon naman po itong 5,702 pesos sa loob po yan ng 36 months. Suzuki V-Strom 250SX. Meron po itong full LED na headlight. Naka-pop up naman po. Ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At meron po itong clear color na visor. Naka-traditional telescopic fork dito sa harapan. Habang naka-monoshock absorber naman po dito sa likuran. At may sukat na 100 by 90-19 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 140 by 70-17 dito sa likuran. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper with ABS. Habang naka-single disc brake with single-pot caliper dito sa likuran with ABS. Ito po ay naka-cast wheel at naka-dual purpose pattern tires. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon po itong integrated na USB charging port dito po sa harapan. At ang kanya naman pong mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch at ang kanyang electric starter. At mayroon po itong 12 liters na fuel tank capacity at mayroon naman po itong fuel consumption na 35 km per liter. Ang ganda rin po ng pagkakayari nito pong kanyang upuan. Mas mataas po itong ating back rider seat. Compare natin dito sa rider seat. At naka two-tone color combination naman po na black at gray ito pong kanyang seat cover. Silver color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar at converted na rin po ito as rear carrier. Triangle shape naman po ito pong kanyang full LED na tail light at bulb type naman po ito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. Stylish po ang dating nito pong kanyang stock pipe at mayroon po itong dual exhaust. At mayroon po itong 6-speed manual transmission. May integrated na mudguard at chain protector. At ito po ay mayroong 2
249 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve at nakakapag-provide po ito ng maximum power na 19.5 kilowatt at 9,300 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 22.2 Newton meter at 7,300 RPM. At mayroon po itong seat height na 835 mm, may ground clearance na 205 mm, may wheelbase na 1,440 mm at mayroon naman po itong kabuuang bigat na 167 kilograms. At ang presyo po ng Suzuki V-Strom 250SX ay nagkakahalaga po ito ng 229,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 31,800 pesos. At mayroon naman po itong 10,641 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito naman po yung kanilang Suzuki Rider J Crossover 115cc. At ito po ay naka-fuel injection na po siya. Kaya asahan po natin na matipid na po ito sa pagkonsumo ng gasolina. Ang cute po pala nito pong kanyang headlight design. White po ito pong kanyang headlight cover. At gumagamit po ito ng bulb type para po dito sa kanyang main light hanggang dito po sa kanyang mga nakapop up na mga turn signals. Gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork, black color para po rito sa kanyang front suspension. Mayroon po siyang rubber boots. Naka single rotor disc brake na flower design with Nissin na single pot caliper. At ito po pala ay naka spokes rim set. At ang kagandahan niyan, naka semi dual purpose pattern tires po ito pong kanyang mga gulong. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang meter panel display. Ito po ay gumagamit ng analog meter panel display. Naka mechanical key ang ignition at ito po ay naka naked handlebar. Ang lapad din po pala nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At dito po sa kanyang side profile, may nakalagay po rito na Suzuki decal, Rider J, and then may nakalagay po dyan na FI or fuel injection na decal. At dito po sa kanyang side cover, may nakalagay naman po rito na crossover in white color na decal. Yan naman po yung kanyang model name. At ito naman pong kanyang engine is glossy black, may naka-intact dyan na Suzuki. At ito po pala ay mayroong 115 cubic centimeter engine displacement. At ang motor po na ito ay naka semi-automatic. Meron po itong side stand at center stand. At ito naman pong kanyang swing arm is tubular po siya na square type metal po yan. At ito po ay equipped with dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Meron po palang susian rito na kung saan ay pwede po nating buksan ito pong kanyang upuan dahil ito po ay mayroong underseat compartment na 18 liters. Kung hindi ako nagkakamali dahil hindi natin siya mabubuksan. At ito naman pong kanyang taillight matulis at ang kagandahan niyan, included na po rito yung kanyang mga turn signals. Dito po sa kanyang taillight assembly. At ito naman pong kanyang stock pipe, combination po ito ng silver and then black color. Mayroon naman po itong single exhaust. At gaya po ng sabi ko sa inyo, ito po ay naka-spokes rim set. Itong kanyang hub is silver color po siya. At gumagamit po ito ng mechanical trailing or drum brake para po sa kanyang rear braking system. Pero ang kagandahan niyan, yung front is naka-single rotor disc brake. Kaya maporma yung kanyang dating. At gaya po ng sabi ko sa inyo, ito pong kanyang gulong is naka-semi-dual purpose pattern tires. At ang kagandahan po niyan, mayroon po itong electric starter at bukod dyan ay meron pa po itong integrated na kick starter. At ang presyo po nito pong kanilang Suzuki Rider J Crossover 115cc ay nagkakahalaga po ito ng 70,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon naman po itong 3,904 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po yung kanilang Suzuki Bergman 125EX para po siyang maxi scooter. Ang kagandahan nito pong kanilang EX version, mare-recognize natin agad na ito po yung kanilang special edition dahil ito pong lining niya dito sa bandang harapan is chrome color po siya. Ang ganda rin po nitong kanyang headlight design na crescent moon. Mayroon naman po itong daytime running lights dito sa bandang itaas. At ang kanyang braking system dito po sa harapan, ito po ay equipped with
single rotor disc brake along with single pad caliper. At mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas, silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Meron po itong auto stop start system at naka-mechanical key naman po rito sa kanyang ignition. Meron po siya ritong left side pocket na malalim, pwede tayong mag-store dito ng mga coins. Dito naman po sa kabila, meron naman po itong right side pocket na kung saan mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Pwede po tayong mag-recharge dyan ng ating mga mobile phones. At mayroon po itong malapad na upuan. Naka two-tone color combination. Ito pong kanyang seat cover pagdating po rito sa kanilang special edition. Napakalapad po nitong kanyang taillight assembly at included na rin po rito yung kanyang turn signals. May nakalagay po rito na Bergman 3D emblem po yan at may decal po rito na Street AX. Naka drum brake po dito sa likuran at ito po ay equipped with single shock absorber para po sa kanyang rear suspension. At ang kagandahan niyan, mayroon po itong integrated na kickstarter. At ito po palang kanilang Suzuki Bergman Street 125EX ay parehas na pong naka 12 inches ito pong kanyang harap na gulong hanggang dito po yan sa likuran. At ang presyo po ng Suzuki Bergman Street 125EX ay nagkakahalaga po ito ng 92,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 6,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,906 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito naman po yung kanilang standard version. So yung atin pong unang nakita, ito po yung kanilang special edition. So mapapansin natin, ang pagkakaiba lang naman nung dalawa, ito pong kanyang lining dito sa harapan. Dito po sa standard version is black color po siya na glossy. Dito naman po sa ating special edition is chrome color po siya. More attractive and then more elegant po yung kanilang special edition. Dito naman po sa standard, meron naman po silang 3 color available na mayroon dito. Meron po tayong glossy red, glossy white, at ito pong kanilang maroon. At ang presyo po ng kanilang Suzuki Bergman Street 125 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 83,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,495 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Pagdating sa mga underbone, number 1, kilalang kilala po itong kanilang Suzuki Rider 150 dahil ito nga po yung kanilang binansagang underbone king. At ito pong kanilang Suzuki Rider 150 Fi ay mayroon po silang 3 color variation na mayroon dito sa kanilang shop. Meron po tayo nitong maroon, meron po tayo nitong blue color at ito pong white color. At ang kanya naman pong braking system dito po sa harapan ay naka single rotor disc brake at pointed naman po yung pagkakadesign nito pong kanyang tail light at mayroon po siya ritong circle shape para po sa kanyang brake light. At ang kanya naman pong braking system dito sa likuran ay naka disc brake din po ito kaya napaka-forma ng kanyang dating. Ito po palang kulay ng kanyang cast wheel is orange color po siya. Nakaterno naman po ito dito po sa kanyang decal. At mayroon naman po itong fully digital meter panel display, naka mechanical key pagdating sa kanyang ignition at ito pong kanilang 2024 version ay nagkaroon na po siya ng additional na storage dito po sa bandang gitna. Kaya inyong makikita may susian rito, pwede nyong buksan at pwede po kayo ritong maglagay ng mga small papers or belongings. So mayroon na din po siyang compartment dyan sa bandang harapan. At ang presyo po nitong kanilang Suzuki 150 Fi ay nagkakahalaga po ito ng 121,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 11,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,165 pesos sa loob po yan ng 36 months. At ito naman pong kanyang katabi, ito naman po yung kanilang Suzuki Rider 150 carburetor type. Papansin natin dito po sa kanilang Suzuki Rider 150 na carburetor type ay napaka-bulky po nito pong kanyang headlight design kung ikukumpara natin dito po sa FI. So dito may i-specify natin yung pagkakaiba sa mukha pa lang. At mayroon po pala itong attractive na visor dito sa bandang harapan. Ayan, makikita natin red color, blue color. Kung ano po yung kanyang color body, yun po yung kanyang visor. At ang kanya naman pong braking system dito po sa harapan ay naka single rotor disc brake. Hanggang dito po sa likuran, naka-disc brake din po yan. Kaya gaya ng sabi ko, napakaangas po ng dating nitong kanilang Suzuki Rider. Dahil kahit na yung carburetor at yung kanilang FI ay the same lang din po silang naka-disc brake. Color orange naman po pala yung kanilang ginamit dito po sa kanyang side engine cover hanggang dito sa top.
which is yung color ng kanyang mags ay nakatierno po pala rito po sa kanyang engine cover. Kaya very attractive talaga yung kanyang dating. Mayroon po itong integrated na kickstarter. Kahit po yung kanilang FI version, mayroon din po yung kickstarter. Yun ang kagandahan dito po sa Suzuki Rider 150 dahil hindi po nila tinatanggal yung kanyang kickstarter. At gumagamit naman po ito ng analog at digital meter panel display, naka-mechanical key ang kanyang ignition, at napansin ko lang po magkaiba po pala ang design nitong kanyang tail light compare po natin doon po sa FI version. Very pointed po yung pagkaka-design nito pong kanyang tail light. Included na po rito yung kanyang turn signals. At ito pong kanilang Suzuki Rider 150 Fi carburetor type ay meron pong 4 colors available dito po sa kanilang shop ngayon. At ang presyo po pala nito pong kanilang Suzuki Rider 150 na carburetor type ay nagkakahalaga po ito ng 108,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,300 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,625 pesos sa loob po yan ng 36 months. So, mayroon po sila ritong available na Suzuki Abinis 125. Mayroon po sila ritong 2 color available. Mayroon po tayong black and then ito pong white. Ang kagandahan naman nito po sa kanilang Suzuki Abinis 125, yung kanya pong turn signals ay nakaposition po rito sa bandang itaas, which is very visible naman po yan kapag ikaw po ay liliko sa kanan at kaliwa. At ang ganda rin, no, very unique din po yung pagkakadesign nitong kanyang headlight, nakaposition dito sa bandang gitna, dito po sa bandang ibaba. Ang kanya naman pong braking system dito sa harapan, ito po ay naka single rotor disc brake along with single pot caliper. Habang dito naman po sa likuran, ito naman po ay naka drum brake. At mayroon naman po itong single shock absorber para po sa kanyang rear suspension. Mayroon din po siyang integrated na kickstarter. At ang ganda rin po nitong kanyang Abinis na 3D emblem, black color, which is nag-complement naman po rito sa kanyang white color. At napansin ko lang, naka-two-tone color combination po pala itong kanyang seat cover. At napansin ko lang, ito po palang kanyang fuel tank ay located dito sa bandang likuran. So ang kagandahan po niyan, kapag kayo po ay magpapagas, hindi nyo na po kailangang magbukas ng underseat compartment. Plus point yan para sa akin. Meron naman po itong fully digital meter panel display, naka-mechanical key pagdating sa kanyang ignition, may utility hook sa gitna, mayroon po siyang left side bucket, at dito po sa right side, mayroon na din po itong integrated na USB charging port. So pwede na rin po kayong mag-recharge ng inyong mga gadgets or mobile phones. At ang presyo po ng kanilang Suzuki Abinis 125 ay nagkakahalaga po ito ng 80,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,300 pesos. At mayroon naman po itong 4,366 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Nandito po yung kanilang pinakabagong Suzuki Gixxer 155. So naka-FI na po ito, fuel injection. At ang mapapansin natin dito po sa kanilang US version, ito pong kanyang headlight ay nagkaroon na po ito ng flat and then meron po siyang partition. Very attractive na po para sa akin compared natin dun sa kanyang previous version. At meron po pala sila ritong 2 color available. Meron po tayo ritong blue color at ito pong kanilang glossy black. Wow, napaka-forma po talaga ng dating nitong kanilang Suzuki Gixxer 155 na FI. At pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa harapan, ito po ay naka-single rotor disc brake along with 2-pot caliper na vibrate. Habang dito naman po sa likuran, wow, naka-single rotor disc brake din po siya along with single pot caliper naman po na vibrate. Napaka-forma po nitong kanyang mga preno sa harap at likod. At para sa akin, very attractive po pala yung dating nito pong kanyang dual exhaust pipe. At napansin ko lang po, ito po palang newest version ng Suzuki Gixxer 155 ay mayroon na po siyang built-in na tire hugger at napaka-forma din po pala ng dating nito pong kanyang rear fender. At ito pong kanyang upuan is nagkaroon po siya ng partition dito sa bandang itaas. Separated po yung upuan nito pong ating back rider. At ito po ay nabubuksan. Ayan, so pwede po tayo ritong mag-store ng maliit na mga papers. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito po sa Suzuki Gixxer 155 ay ito pong kanyang timeless fuel tank. Wow, napaka-brusko at napaka-bulky talaga. May nakalagay po rito na Suzuki emblem. May lining naman po rito sa gitna na glossy black color. At minimal decal lang po yung ating makikita dito po sa kanyang side profile. At gumagamit naman po ito ng fully digital meter panel display. May 2 button selector dito po sa gilid. Naka-mechanical key ang kanyang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. Napaka-flawless po ng kanyang dating. At ang presyo po nito pong kanilang Suzuki Gixxer FI
155 ay nagkakahalaga po ito ng 104,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 11,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,291 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito naman po yung kanilang Suzuki SkyDrive Sport. Well, napakaganda rin ng kanyang dating, no? Slim type lang po siya, unlike po rito sa ating Suzuki Avinis na malapad po yung kanyang pagkakadisenyo. Ito po kasing kanilang Suzuki SkyDrive Sport ay nakadesign po ito para dun sa mga Asian heights dahil mababa lang po yung kanyang ground clearance at seat height. Kung ating titignan, maganda rin po yung pagkakadesign nito pong kanyang headlight at yung kanya po palang mga turn signals ay included na po rito sa kanyang headlight assembly. At ang kanya naman pong braking system dito sa harapan, ito po ay equipped with single rotor disc brake along with single pot caliper, habang naka-mechanical trailing or drum brake naman po rito sa likuran. Naka-single shock absorber at mayroon na po itong integrated na kick starter. Gumagamit naman po ito ng analog meter panel display. Naka-mechanical key system ang kanyang ignition at ang kagandahan niyan, mayroon din po siyang left and right na mga pocket. Pwede nating paglagyan ng ating mga personal belongings. At ang presyo po pala ng kanilang Suzuki SkyDrive Sport ay nagkakahalaga po ito ng 72,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,006 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito naman po yung kanilang Suzuki Smash Carburetor Type. Anyway, mayroon po pala itong 2 model variation. Dahil mayroon po sila ritong Mags Type with disc at mayroon naman po silang version na Spokes Type with drum brake. At lahat po ng aking babanggitin sa kanyang specs and features ay the same lang din po sila, ngunit magkaiba po sila sa presyo. At ang kanya naman pong mga preno dito sa harapan, ito po ay naka single rotor disc brake along with single pot caliper na Nissin, habang doon naman po sa likod, dito po ay naka drum brake. At ito pong kanilang Smash na carburetor type ay naka dual shock absorber sa likuran. At gumagamit naman po ito ng analog meter panel display, naka mechanical key ang kanyang ignition, may integrated na kick starter, at semi-automatic po ang motorcycle na ito. At kapag inyo pong bubuksan ito pong inyong upuan, nandirito po yung kanyang susian sa bandang likuran. At ito po pala ay merong enough na storage na pwede po nating paglagyan ng ating mga personal belongings. Nandirito na rin po yung kanyang fuel tank under the seat. At ang presyo po pala nito pong kanilang Suzuki Smash Carburetor Type na naka-mags ay nagkakahalaga po ito ng 68,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,300 pesos. At mayroon naman po itong 3,801 pesos sa loob po yan ng 36 months. Habang ang kanila naman pong Suzuki Smash Carburetor Spokes Type ay nagkakahalaga naman po ito ng 63,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,300 pesos. At mayroon naman po itong 3,544 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito naman po yung kanilang newest model na Suzuki Smash FI. Ito po ay naka-fuel injection. At mapapansin po natin, mayroon po itong 2 model variants gaya po ng kanilang carburetor type. Mayroon din po itong Mags type with disc at mayroon din po silang version na spokes with drum brake. Ngayon naman po ay aalamin natin. Lahat po ng aking babanggitin pagdating po sa kanyang features at specs ay pareho lang. Ang pagkakaiba lang po nila ay ito pong kanyang mga braking system dito sa bandang harapan. Mapapansin natin dito po sa kanilang bagong Suzuki Smash FI na medyo mas malapad na po ito pong kanyang headlight dito sa bandang itaas compare po natin dito po sa kanilang carburetor type. At yung kanya pong body and design is magkaiba na rin po sila. Medyo mas aggressive na po yung pagkakadesign nitong kanilang FI version. Kaya dyan po natin makikita kung yung ating mga users ay naka-FI ba or naka-carburetor type. At ito naman po ay naka-drum brake dito sa harapan with spokes. Habang ito naman pong isa ay naka-mags type naman po with disc. At pareho naman po silang naka-analog meter panel display. Naka-mechanical key ang kanilang ignition. May integrated na kick starter. Naka-dual shock absorber dito sa likod. Habang naka-drum brake naman po ang kanyang braking system. At napansin ko lang din po magkaiba na rin po yung kanyang taillight design pagdating po rito sa kanilang FI version at yung kanila pong carburetor type. At kung magbubukas din po kayo ng
kanyang upuan, nandirito po sa likuran, ito pong kanyang susian. The same lang din po sila doon po sa kanilang previous model na carburetor type. Buksan po natin. Maluwag na din po itong kanyang underseat compartment at nandirito na rin po itong kanyang fuel tank. Kailangan po nating magbukas ng ating upuan every time na tayo po ay magpapagas. At ang presyo po nito pong kanilang Suzuki Smash Spokes FI ay nagkakahalaga po ito ng 67,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 3,724 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Habang ito naman pong kanilang Suzuki Smash FI Max version ay nagkakahalaga naman po ito ng 72,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon naman po itong 3,981 pesos sa loob po yan ng 3 taon.